the highest honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. Says Lord, pagpalaan ka ng Diyos. May ibigay sa tubig ng Diyos, o yung ibigay sa pagkas ka na ito. Salamat sa tubig ng Diyos na nagkagat dahil ngayon na ato siyang dahil ko yung mayroong pasalamatan sa simbahan. Sa atong magkagsagsag kinabuhi. Salamat sa pag-abot niya ka nato sa adlaw ng pagpahulay. Laing adlaw ng pagpahulay na kita magadahin mga simbang lima yung kayo. Magpasalamat kayo. O atong isinto itong nagpasikat sa mga pagtay, pagsimpa, pag-imaya, pagpasalamat sa bilang Diyos. At sa pagsugod, pag-apat. Dalay mo ng mo ng mga Diyos na wala tagiyas na nabi, magbubuhat sa langit ng siyuta. Diyos na mabaw, Diyos na Isaac, Diyos na Jacob, Diyos na Prophet, Diyos na Isaiah, Diyos na Sangga, sa ating church, hallelujah. Mayang ibigin ang pinamamagawa sa Panginoon. Salamat o Diyos sa langit ngayon sa mga kinabili kami magaday mga simple pag-imayan. Salamat kanimo. Hinapit Diyos na kami kubanan bigan sa pagsugod ka sa joyful song, solemn song, isang cross na sa Bible study ng Brother sa Mabuhay, isang pa sa mga members ng mga kanakaan hangtod sa closing prayers ng panibawa ng Diyos, Diyos magabalan ka namin. Bubay kami ng presensya, dahil kami ng Espiritu o Diyos, hallelujah. O kuha ang babagkag lang sa dahil sa kaliwalagan. Kanagkat ang diampuy sa rin pasalamatan, lamang madawat sa gamanapaan ng Diyos. O dahil sa sarap ng singing of power and glory belongs to us. And Jesus we pray, Amen. President. Praise the Lord, may nag-iisitanan at ang dahil ko na itong buhay, dalay mo ng Diyos sa mga joyful o glorious songs. Amen. Praise the Lord.
above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders, the strongest ever known. Above all wealth and treasures of the earth, there's no word to measure what the world. Katapatan mo, Diyos, tunay at kapilan. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aking puso, sa aking buhay. Mabulang pagsakay, iyan
Lord and majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God, sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Dumugog himala sa langit kong sayuta, ang tanan, O Diyos, kami mo lamang. Ikaw puno sa guma na wala'y katapusan, O Diyos, awitin ko ang guma. Dumugog himala sa langit kong sayuta, ang tanan, O Diyos, kami mo lamang.
kabayapaan, dakilang pag-ibig, ang pagkatawa, ang pagpapala, mula sa ating dakilang Diyos na sa atin sa gabi ito. Amen? God's Word, palapangalan ng Panginoon. Thank you, beloved and Senatorios, beloved Senator, beloved natin, sa pagdala sa praise and worship. Salamat sa ating dakilang Diyos. Napasarap tungkol sa ating dakilang Diyos. At dalago ko tayo mga sa ating Bible study. Dalago tayo sa ating Bible study ng ating pong pag-usapan ngayon ay ang masyadong controversial, no? Masyadong pinanagpapainting ng ating mga tainga. Ang sinasabi nila na rapture. So, wala pong katotohanan ang rapture ng mga naman. Yung sinasabi nilang lilipad ka, no? At pupunta ka sa langit. Wala pong katotohanan po yan mga minamahal, no? So, bakit napakaraming nangangaraw niyan? Dahil nagmumula po yan sa mga walang mga pinag-aralan noon na mga mangangaral na hindi alam ang salita ng ating dakilang Diyos. Hindi marunong, walang wisdom, hindi iniwan ng Diyos ng mga ngaral, nangangaral lang sa kanilang sarili, no? Dahil ang pakay nila ay makapangloko upang kumita ng pera. Sabihin, magninegosyo ang salita ng Diyos. Hindi naman talaga salita ng Diyos kasi hindi nila naiintindihan ang salita ng Diyos. So, dahil po sa business, kaya yung rapture ay talagang matunog, no? Nakakaantig sa tainga ng bawat isa, no? At marami naniniwala na ira-rapture daw sila. Marami naniniwala na ira-rapture. Marami po nagsasabi na yung dahil sa leave behind na, no? Na salida, no? Marami nagsasabi na hindi maganda kapag hindi madali kapag ikaw ay maiwan. Yung mga nagpapasimuno ng mga ganyan rapture, hindi natulong sa panampalataya ng mga Kristiyano. No, kaya ano nangyayari ngayon, di ba? Failure ang theology, failure ang theologian. No? Lalong sumama ang mundo dahil wala silang alam sa salita ng ating dakilang Diyos. Ang alam nila ay para lang magkapira, maging hanap buhay ang salita ng ating dakilang Diyos. Yan lang po ang kanilang pakay talaga, no?
Kaya nga na maraming mga churches ngayon na pilit pumupunta sa ibang mga bansa kung saan yung mga maraming Pilipino na nagtrabaho sa ibang bansa, doon din sila. Target nila yung mga Pilipino na nagtrabaho sa ibang bansa na maging membro nila dahil malaki ang iaabuloy. No? Yan po mga minamahal. No? So nakakatakot po yan mga minamahal. No? Hindi naman talaga totoong sila ay nagmamalasakit. No? Sa panampalataya ng kapwa nila. No? Hindi naman totoo. Sila ay gumagastos dahil business yung kanilang ginagawa na mga pakunyari na sila ay naglilingkod sa Diyos. At marami mga membro ginagamit din, no? Ginagamit din. No? So, kaya sabi naman Jesus, kunti lang ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Kasi itong mga taong ito ay hindi naman talaga makapasok sa kaharian ng Diyos. No? Maliban na lang yung mga binibiktima nila. Yung walang kaalam-alam na sila ay ginigisa ng kanilang mantika. No? Sige, pahimos lang sila. No? Ginagamit lang sila. No? So yan po mga minamahal. Kapag hindi ka na mapapakinabangan, sa pwera ka na nila. Yan po yung nangyayari din mga minamahal. Mabuti pa yung kasambahay na naglilingkod, mayroon pang security opinion, protected ng law. Pero kung mga naglilingkod na pinapaliwala ng kung ano-ano, kumbaga nag-work sa kanilang church na libre lang, no? Hindi sinasahuran, pero pagkain lang, libre yung parang yung iba kasi walang mapupuntahan, kaya naluluko din. Parang heavy na sa kanila kapag napasama sila, no? Pero hanggang dyan lang yan kapag sila ay magkasakit, sila ay matanda na, hindi na kailangan kumbaga hindi na gamiton, hindi na mapakinabangan, isa pwera na. Doon na ngayon papasok si Satanas. No? Kaya napakahaba ng iyong kunyari paglilingkod. No? Pagdating sa panahon na yan, bagsak ka pa rin kay Satanas dahil mag-iisip ka doon papasok si Satanas. No? Ginugugol ko yung aking buhay doon, pero diba, nandiyan na, magsisisi na. Ngayon, ano nang nangyayari sa akin? Buti pa ang mga sinasabing mga walang panampalataya dahil alam pa kung paano magbigay ng security opinion. No? Diba? Magtrabaho, may batas, sa kasambahay ng mga katulong na sila ay protection sa law. Pero itong mga naglilingkod na ginagamit ng mga walang hiyang mga leader, kawawang-kawawa no? Kawawang-kawawa. Kawawang-kawawa po mga minamahal. Ito po yung mga taong ito ang nagpapalaganap ng rapture para yung kanilang mga ginagamit ng mga tao mapaniwala nila at dumikit sa kanila at maglingkod ng gusto sa kanila
at yung mga nabibiktima nilang mga membro, ganun din. No? Kasi nga, sinasabi nga, maiwan ka. Di ba? Maiwan ka, malit behind ka. Anong mangyayari sa iyo? O, di ba? Kaya, walang magawa ang pobre. No? Kahit walang sahod, walang security of tenure, walang ginagago pa, no? Samantala, no? Ang iba pa ay api-api. Pero dahil sa leave behind, dahil sa rapture na may iiwan ka, di ba? Yan yung matindi dyan eh. Linuloko yung mga tao para matakot. Ito pong rapture eh, pangluloko lang ito ng mga leader, no? Ng mga mukhang pira. Yan po mga minamahal. Kaya, binalikan natin po ito mga minamahal. 1 Thessalonians chapter 4 verse 15 to 18. Ito po ay dito po nagmula yung ating ubasan. No? Dito po nagmula yung pangalan ng ating ubasan. No, yan po mga minamahal. So, sa kwentong ito, sa araw na ito, nibilangin po, dito po nagmula ang ating ubasan. So, basahin po natin Kapitulo 4, versikulo 15 hanggang 18. Tandaan niyo po ito, no? Kasi pwede ninyo itong basahin at basahin o pumaruan ninyo at malalaman ninyo sa pamagitan ko na hindi totoo ang rapture. No? Ang karugtong po nito mga minamahal, kasi hanging ito eh. Ang topic naman talaga dito ay kamatayan. No? Ang topic talaga nito, ang title nito dapat ay kamatayan. No? Yan po mga minamahal. Kasi itong topic nito ay tungkol sa kamatayan ng tao. Yan po mga minamahal. So, pinapaliwanag ni Beloved po dito, parang ang yung pagbabalik ng mahal na Jesus dito ay hindi naman talaga ang main topic. No? Ito po mga minamahal. No? So, dinugtong lang yung pagbabalik ng mahal na Jesus sa mga namatay. Anong mangyayari ang mga namatay? Ito po mga minamahal. Ang pagbabalik ng Panginoon. Mga kapatid, gusto namin malaman niyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na. Ito nga yung mga minamahal. Ito po. Sinasabi ng Beloved po na katotohanan tungkol sa mga namatay na. Kasi siguro marami ang nalulungkot dahil ang kita ni Beloved po, marami ang nalulungkot dahil namatayan sila, no? Sa panahong ito. No? Kaya tinalakay ni Beloved po dito ang tungkol sa mga patay. Yan po mga minamahal. Kaya sabi niya rito, para hindi kayo magdalamhati gaya ng iba na walang pag-asa. Yan po mga minamahal. Inulit niya doon sa pag-asang kaligtasan, no? Buhay na walang hanggan, ang kamatayan ng tao. Yan po mga minamahal. No? Kaya sinasabi ko sa inyo, dito nyo lang maiintindihan. Dito nyo lang malalaman ang katotohanan. Wala sa buong mundo
wala ni sino mang mga ngaral sa buong mundo na nagsasabi sa inyo ng katotohanan. Dito lang. No? Kaya mapalad kayo kung nakikinig kayo at naniniwala kayo. Verse 14. No? So, tandaan natin, no? Para anong purpose? Para kayo ay, sabi dito, para hindi kayo magdalawhati gaya ng iba na walang pag-asa. So, saan ba pupunta ang mamamatay? Yan yun. Kaya kinukunik niya doon sa pag-asa natin. Kaya, yung nagsasabi na sila ay ligtas lang, hindi po totoo yan. Mayroon po lang tayong pag-asa. Diniscuss natin, binalik-balik na natin dito yan sa mga previous topic natin, Bible study. No? So, mayroon lang tayong pag-asa. Yung kaligtasan na sinasabi ng mga ibang verses dito, tungkol yun sa mula sa kasalanan, dinala tayo sa katuwiran. Nilabel tayo sa mga Israelita. No? Yun po yung kaligtasan na yun. No? Pero, yun yung sinasabing biyaya. Pero may biyaya na darating. Ito po yung pangako. Ito po yung pag-asa natin. Ano bang pangako? Buhay na walang hanggan. Ito yung sinasabi ni Beloved Paul. Yung pag-asa. So, tayo na naglilingkod, may pag-asa tayo. Kaya hindi tayo dapat magdalamahati, no? Kung sakaling kukunin na ng Diyos, no? Ang buhay natin, kasi lahat tayo ay hindi naman taga rito sa earth. Lahat tayo ay malugay man sa madali. Babalik tayo sa gumawa sa atin, sa nagpahirap ng buhay natin. Yan po ang katotohanan, mga minamahal. No? So, verse 14, naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Ito po yung pinag-usapan natin tungkol sa the rich man and Lazarus, na ang kahilingan ng Israelita doon, yung dato, ay naganap, nangyari sa pamamagitan ng mahal ng Jesus. Yan po, mga minamahal. Kaya sabi dito, namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang mga sumampalataya kay Jesus. No? Sa Book of Acts, sinasabi ni Beloved Paul doon, no? Habang siya'y dinadala-dala kung saan nililipis, doon niya sinasabi, meron siyang mga sinasabi doon na ang tao ay masama man o mabuti ay bubuhayin muli. No? Pero dito, ang sinasabi niya, naniniwala tayo na si Jesus, naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang mga sumampalataya kay Jesus at isasama niya kay Jesus. Yan po, mga minamahal. No? So, pagdating sa baba, dito na magkaroon ng problema kasi dito bandang dito, wala namang problema dito eh. No? Walang problema dito. Kung sinasabi na isasama niya kay Jesus, talaga namang sinasabi ng mga Jesus yan eh. Kung saan ako, naroon kayo. Yan po, mga minamahal. No? So, ito, nakapokus sa sumampalataya na buhayin, sabi ni Beloved Paul. Pero actually, sa Book of Acts, sinasabi ni Beloved Paul yan, na ikaw man ay masama o mabuti, bubuhayin ka
Kaya yung pinapangaral natin, hindi lang naman si Beloved Paul ang nangangaral yan. Mayroon pa dito, no? Pero hindi diretsa. No? Pero kung intindihin mo ay ganoon din. Dito lang sa mga salita ni Beloved Paul sa Book of Acts na talagang sinabi niya na lahat bubuhayin, masama man o mabuti. Yan po mga minamahal. No? So, verse 15. Sinasabi namin sa inyo ang mismong turo ng Panginoon. Tayong mga buhay pa, pagbalik ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. So, pagbalik ng Panginoon, sabi niya, siyempre madadatnan yung mga buhay. Kukunin. Di ba? Kukunin yan eh. Yan yung sinasabi naman Diyos na kung saan ako, naroon kayo. Maghahanda ako ng mga lawak o silid. No? Yan po mga minamahal. Pero, hindi po mismo na pagbalik ng Mahal Jesus, kukunin na kaagad ang mga buhay. No? At may iwan yung mga patay. Hindi po gano'n. Ngayon sinasabi ni Beloved Paul dito. No? Hindi mauna ang buhay. Bakit? Ang karugtong nito nasa Book of Revelation. Kaya yung topic po natin bukas, kung loobin na ating dakilang Diyos, walang mga hadlang babag, walang mga malakid, yun po ang ating topic bukas. Karugtong nito, nasa Book of Revelation. No? Yan po mga minamahal. So, ito kasi ay wisdom. Kaya itong Book of Thessalonians, ito ay manifestation of the Holy Spirit. Kaya kasama ito sa work of the Holy Spirit. Hindi lang ang Book of Acts. Kasi sa pagkakaroon nito, sila ay influence. Sila ay binigyan ng banal na Espiritu. Ano bang banal na Espiritu? Kapangyarihan. So, kasama diyan ang wisdom. Pero, kaya sinasabi natin na ang mga aklat na ito ay opinionated kasi, di ba, pag may wisdom tayo, tao pa rin sila eh. Tulad natin. No? In realidad, tayo, pag may wisdom tayo, binigyan ng Diyos, alam natin na wisdom talaga ito. Tapos, nilalaro-laro natin ang ating isipan, ina-analyze natin, tulad ng mga propeta, tulad ng mga naunang mga tao na kinalingan ng Diyos. No? Ganun din naman ginagawa nila, di ba? Tulad ni Daniel, Prophet Daniel, di ba? Ina-analyze nila. No? Tulad ni Beloved Joseph, no? Yung mga wisdom na ibinigay ng Diyos, mga mensahe, ina-analyze nila. So kaya, tayo din ganun. Tao lang tayo eh. No? Tao lang tayo. Minsan, yung mga sinasabi, yung mga wisdom, minsan ay nahihirapan tayo na tuklasin. Hindi lang naman si King David nga eh, matagal din eh. Yung namumroblema siya kung paano niya i-transfer yung covenant box doon sa Israel, sa Jerusalem. Kasi nung nag-try siya, namatay eh. Yung yung isang kasama doon sa nag-travel, no, ng
covenant box. Kaya pinalipin lang. No? Hindi na yung binanibig King David kaagad yung wisdom ng Diyos. Kaya nung naintindihan niya na ang pwede lang palang humawak, mag-handle ng covenant box ay ang mga Levita, mga pari. Kaya nung pangalawang try niya, hinimok na niya yung mga Levita, mga pari Levita, upang sila na yung mga siwa sa pag-transfer. Kaya nagtagumpay. Diba? Kaya yung wisdom ng Diyos kay David, di ba pumalpak ng unan, hindi niya naiintindihan? Ganun din. Kaya itong work of the Holy Spirit sa mga unang mananampalataya na binigyan ng banal na Espiritu, kaya tinatawag natin opinionity dito. Kaya hindi siya rank number 1. Kaya ang rank number 1 ay Book of Genesis to Book of Malakay. Rank number 2, yun po yung sa ngalan ng Ama. Yung pong Book of Matthew to Book of John, sa ngalan ng Anak. Rank number 2 po yan. Kasi kung ano yung nakasulat doon sa mga sinasabi ng Ama, no? Sa Book of Genesis to Book of Malakay, inulit lang po yan eh. Ang kabaguhan lang yan, yung mga namamahala, pinalitan kasi yung namahala. Ang mga Levita tinanggal, no? At pinalitan sa mahal ng Jesus. Nung pinalitan, marami ang namodify kumbaga, may mga changes. May mga changes. Kasi nga, hindi na yung ang kapatawaran ng kasalanan, hindi na yung mag-offer ka ng tupa. Hindi na yun. Yung mga paglilinis, magpaparagala sa Diyos, hindi na yun. Binago na. No? Wala na yun. No? Kaya, modified na. No? Yan lang tungkol sa tipan ng Diyos sa mga Levita. Yun yung pinaluma. Pinaluma kasi yun. Hindi yung Book of Genesis to Book of Malakay ang pinaluma. Kundi yung tipan between God and Levites. Yun yung pinaluma. Na Levita lamang ang mga siwas sa bayan ng Diyos. Kaligtas ng bayan ng Diyos. Yun yung pinaluma. Yun yung lumang tipan. Hindi yung sinasabi dito na lumang tipan, makaluma kayo kasi nagbabasa kayo ng ganito, sumusunod pa rin kayo ng 10 utos, luma kayo. Hindi yan. No? Hindi nila naintindihan kasi nga walang mga pinag-aralan ng mga tao, ng mga ngaral nun. At maraming mga ngaral na hindi mga ngaral ng Diyos. Nangaral sila dahil sa tiyan. Sino nagsabi niyan? Si David Bulbin. Nangangaral sila dahil sa kanilang tiyan. At hanggang ngayon, ginagamit nilang kalakal ang salita natin na bilang Diyos. Kaya wala kayong maririnig sa kanila ng katotohanan. No? Yan po mga minamahal. So, yan po mga minamahal na dapat alam mo ang hierarchy. Pag tagpi-tagpiin mo ito, ayon yung mga salita natin na bilang Diyos. Kasi, kung ano yung mababasa mo dito sa second, sa ngalan ng anak, no? Sa pangalawang level, ganun din yung mababasa mo dyan eh. Diba? Yung mga salita natin na bilang Diyos. Maliban lang sa covenant na pinaluma, yung sa mga Levita. Kaya hindi ka na magkakatay ng mag-offer ng ganito, wala na. No? Ang ating offering na yun ay ang mga pagpupuri, pagpasalamat, pagdalikila, pagparangal sa ating dakilang Diyos. Yan na yung sakripisyo natin.
Hindi na yung tulad dati na ginagampanan ng mga Levita. Kasi ang mga Levita sinumpa sila ng Diyos. Ang mga Levita ay sinumpa ng Diyos. Tinanggal sila. Yun yung covenant na pinaluma. Alam niyo ba yung covenant na yun? Precious sa Diyos yun eh. Kasi nga, nanghingi pa ang Diyos ng ikapo sa 11 tribes para ibigay sa mga Levita. Hindi niya pinapatrabaho ang mga Levita dahil sila ay importante sa Diyos. No? Yan. Humingi ang Diyos ng ikapo at ibinigay sa mga Levita. Ngayon, yung mga talagang ang lalaki ng mga kamay, hanggang ngayon, sinusunod yung 10 bahagi, hindi lang 10. Marinig mo sa kanila, 100% ibibigay sa kanila. Kasi tulad sila ng mga Pariseo na hindi nakukumpinto. Tulad sila ng mga Levita na hindi nakukumpinto. Mga kampon sila ni Satanas. Yan po mga mayamahal. So wala na pong 10 yung 10% ngayon. Tinanggal na po yan. Yan po yung pinaluma. Pero ang ginawa nila, ang pinaluma na sinasabi nila ay ang Book of Genesis of Malakay. Yung pinaluma. Para sa kanila, para nandyan pa rin yung ikapo. Yan po mga minamahal. Kasi sa tinatawag nilang New Testament, yung sa ngalan ng anak, ay nandun pa rin yung pagbibigay. So, okay lang sa kanila mawala yung salita ng dakilang ama. Kasi yung pagbibigay nandun naman sa araw ng mga Jesus. Yan po mga may mga. Pero hindi po ganyan. Hindi po ganyan. Kailangan nyo maintindihan. Kahit dito sa ating pinag-aralan ngayon, ginagamit nga nila ito upang takutin ang kanilang mga nilulukong mga tao, nilulukong mga membro. So, balikan natin. Tayong mabuhay pa pagbalik ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. At ito ang karugtong nito ay nasa Book of Revelation. Yun yung ating topic bukas. Kung loobin ang ating lagyan ng Diyos. So, ang buhay na madadatnan ng mahal ng Jesus hindi mauuna. Yan po mga minamahal. Bakit? Yan po yung topic natin bukas. So, verse 16. Sa araw na iyon, ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit kasabay ng malakas na utos. Marinig ang pagtawag ng punong anghel at ang pagtunog ng trumpeta ng Diyos. Ito tayo ito. Yung pagtunog ng trumpeta ng Diyos. Tayo ang huling mga ngaral. Tayo ang huling mga ngaral. Kasi ito, tatlong ubasan ito. Nagsisimbolize ito ng 3 things. Yung kapanganakan ng mahal ng Jesus. At ito din ang katumbas sa kanyang pagbabalik. 3 things din ito. Kasi may namumuno nito eh. Halimbawa, tulad ako ang binigyan ng Diyos ng authority dito sa pagtunog ng trumpeta. Sound of God's trumpet. Kaya yun yung pangalan natin.
Tayo ang huling tunog ng Diyos. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, wala kayong ibang marinig na katotohanan sa buong mundo. Kasi yung nauna sa akin ay wala na sa mundong ibabaw. Wala na sila. Ako na lang ang natira. Yung mga leader na nung ubusan na yung una at pangalawa, wala na sila sa mundong ibabaw. Ako na lang ang natira. Yan po mga minamahal. Kaya sinasabi, ulit-ulit ko sinasabi na wala sa buong mundo, hindi niyo maririnig ang maririnig niyo dito. Yan po mga minamahal. Ubasan po ito mga minamahal. Ubasan po ito. Tatlo po itong ubasan. Nagmumula dito sa Pilipinas. Sinabi ko na ito noon pa. Yan po mga minamahal. Tatlong ubasan ito. No? Ang mga leader nito ay wala na. Sa dalawang ubasan na ito ay wala na. Wala na sa mundo. Kinuha na ng Panginoon. Ako na lang ang natitira. Yan po mga minamahal. Ako kasi ang kahuli-hulihan. Yan po mga minamahal. So, kaya mga minamahal, no? Pagdating ng mahal ni Jesus, no? Dito, dinidescribe, kung iisipin mo, analyze mo na gusto. Nung tumunog, no? Yung nangaral yung una, ibig sabihin, ang mahal ni Jesus ay naghahanda na. No? Ang pangalawa, ang mahal ni Jesus ay humahakbang na siguro. At dahil tumunog na ang trumpeta, tumunog na ang pangatlong mga ngaral, ang huling mga ngaral, bago dumating ang mahal ni Jesus. Yan po mga minamahal. Siguro ang mahal ni Jesus ay nasa kalagitnaan na ngayon sa kanyang pagkagrabe. Malapit na siya. No? Malapit na ang kanyang pagbabalik. Yan po mga minamahal. Napakalapit na po. No? So, iba-iba kasi ang kalendar. Iba-iba ang kalendar. Iba ang kalendar natin, iba ang kalendar ng Ebreo, no? Iba ang kalendar ng mga Malay, iba ang kalendar ng marami ang kalendar. Kaya, wala sa kahit sino kalendar, kahit anong kalendar, hindi magtutugma ang pagbalik ng mahal ni Jesus. Kaya nga, sinasabi nila, ganito ganyan. Kaya meron nang nagsasabi na year 2000, pagbalik ng mahal ni Jesus, marami na nalupong. No? So, inaralan po natin yan kung paano intindihin ang kanyang pagbabalik. No? Sinasabi niya, kahit siya mismo, hindi niya alam kung kailan siya pababalikin ng Ama nito No? Ang Ama lang ang nakakalam. Kaya yung mga kalendar na mga sinasabi nila, wala yan. Sablay lahat yan. Kaya nga tayo, sinasabi natin, mula ng 2020, mula ng 2020, magbilang na lang tayo within 115 years. Within. Babalik na ang mahal ni Jesus. No? Pag sinasabi mo within, kahit bukas, susunod na araw, pwede. No? Kasi within. Yan yung range na dyan ang posibilidad na babalik ang mahal ni Jesus. Hindi tayo nagsasabi na
Hindi tayo nagsasabi na year 2000, year, di ba? Ngayon, kumakalat na naman. 2025, babalik ang mga Jesus. Tapos, tulad na sinabi nila, last Pope Francis, di ba? Ano pa, namin lang mga kababalaghan na mga hula na, di ba? Mga propina daw sila, pero nagkaroon ko ba yung mga sinasabi na hindi? Kasi hindi sa mga ngaroon galing sa Diyos eh. No? Last Pope eh, mayroon ng bagong Pope eh. Di ba? Sinasabi nila, tatak 66. O, bakit hanggang ngayon wala? Sinasabi nila, San Dilo eh. Bakit kayo natatakot ng San Dilo? Isang araw lang ba ako sasamba ng Diyos? Hindi na. Araw-araw ang pagsasamba ng Diyos. Araw-araw. Kaya bakit? Yung mga Seventh-day Adventist nagkakagulo eh. San Dilo, papasa na San Dilo. Mag-auntaw na tayo. Di ba? Hindi ko naman, maganda naman na yung turo ng Seventh-day Adventist. Hindi ko inano, pero may mga lapses din sila eh. Tulad na, yung turo nila San Dilo, ano nila yung mga, ano ni Helen G. White, yung pinopromote nila, mismo ang Panginoon, hindi nagpupromote sa sarili niya eh. Pero bakit nila pinopromote yung tao? Kaya, puro palpak. Diba? Meron ba silang mga ulan na katotoo? Wala naman eh. Diba? Maliit pa lang ako, narinig ko na yung sarili eh. Bakit wala? Kasi big yan. Kasi sa mga mananampalataya, araw-araw eh, ang pagsasamba sa Diyos. Tulad natin, no? 2 oras kada araw. No? Usa sa umaga, usa sa gabi. Ang pagsasamba natin. Sa buong pamilya lang yan. Pero ako, hindi lang 2 oras sa isang araw. Yan po ang tuwan mo namin. Kaya, magsasabi tayo ng San Dilo, naririndi ako pagka nakikinig ako niya. Kahit mapapasabay ng base, papasaya, anong bisa niya? Para sa mga managpalataya ng Diyos. Diba? Yung kasing Sabat ay inutos ng Diyos. No? Pero hindi ibig sabihin na yung araw na lang yan kung magsasamba ka, hindi ibig sabihin na gano'n. Kaya nga ang mahal Jesus, mismo ang sumuway niya eh. Dahil ang mahal Jesus nagmamadali yun eh. Kasi alam niya, sa libutan, kaya sabi niya, siya ang Lord of the Sabbath. Siya masusunod. No? Kaya tayo, although yan ay kailangan nating sundin. No? Kailangan natin sundin. Bakit hindi ba natin masusunod yan? Kung mayroong ipapasa na San Dilo? Hindi ba natin masusunod yan? Nasasamba natin ang Diyos kahit hindi tayo pumupunta doon sa sambahan. Di ba? Huhulihin ba nila tayo na nandiyan sa kwarto mo, nagsasamba ka na? Di ba? Ibang kalukuhan yun. Ang pagsasamba ba ay pupunta lang sa simbahan? Yun yung pagkakaintindi siguro ng mga Seventh-day Adventist. Hindi na ako naninira, pero hindi ko sila tinitira, pero
Gusto ko lang ipapaunawa sa kanila ang katotohanan. Naririnig kasi ako eh. Yung rapture, yung 666, puro bang panakot eh. Hindi nakakatulong. Hindi nakakatulong sa pananampalataya ng tao. Sandilo, hindi nakakatulong yan. Bakit? Nakakapagsamba ka ba lang ba? Nakakapagsabat ka lang ba? Para pumunta ka doon sa bahan? Hindi. Kaya sa loob ng kwarto mo, pwede mong gumitain ng salo. Kahit mag-isa ka lang. Papasukin ka ba ng gobyerno dyan? I-intrusion na yan ng yung privacy. Kaya walang kwenta yung sabi ko, walang kwenta talaga yan. Sa mga mananampalataya ng tunay, walang kwenta yan. Kung halimbawa ipapasa talaga yan, walang kwenta yan. Yan po mga naman. Kaya, kasi, puro kalukuhan ang mga pinagpapangaral. Puro kalukuhan. Kaya, medyo galit na ako eh. No? Kasi puro kalukuhan. Hindi kasi totoo. Hindi tama ang pinapangaral. Hindi naman kasi, di ba yung mga disciple kapag sila ay hindi pinapasok sa sinagogue kasi binaban sila dahil strange yung kanilang ban, hindi gusto yung kumbaga iba yung aral na pinapangaral nila. No? Nakukontradict yung aral ni Prophet Moses sa aral ng Malag ni Jesus na pinapangaral ng mga disciples, di ba? Anong ginagawa nila? Hindi sila pinupunta doon, hindi sila pinapasok doon. Pupunta sa park, di ba? O pang mangaral. Kundi, doon sa ibang venue. Kaya, may katutuhan ba ang isang Biblia? Diba? Wala eh. Yung rapture, may katutuhan ba? Wala. Ito, tandaan natin ito. No? So ito, tatlong ubasan, tandaan niyo ito, dalawa, ang leader ng dalawa, magmumula sa Pilipinas, nandito na yan. Nandiyan na yan. No? Working na ito. Pero yung mga leader nila ay wala na. Ako na lang ang mag-isa na natira. Pangatlong ubasan ng Diyos. No? Yan po mga na-leader. Yan po mga. Tandaan niyo ito. No? So, ito po yun. No? Verse 16. Sa araw na yon, ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit kasabay ng malakas na utos. Ito po yung ubasan. Pangalawa, marinig ang pagtawag ng punong anghel. Ito po yung ubasan. Iba-iba kasi ito eh. Hindi ito isang leader lang eh. Isang anghel. Then, at ang pagtunog ng trumpeta ng Diyos. Tayo na ngayon. Sound of God's trumpet. Yan po mga naman. Ang mga namatay na sumampalataya kay Jesus, ang unang bubuhayin. Ito na yun. No? Bakit sila bubuhayin? Bukas itutuloy natin sa Book of Revelation. Pagkatapos, ang mabuhay pa sa atin sa araw na iyon ay kasama bilang dadalhin sa mga ulap para salubungin ang Panginoon sa hipopoy. Anong sinabi dito?
Kasi ito daw yung rapture eh. Ano sinabi dito? Para lang salubungin. Para lang salubungin. No? Diba? Ano sabi dito? Pagkatapos ang mga buhay pa sa atin sa araw na iyon ay kasama nilang dadalhin sa mga ulap para salubungin ang Panginoon sa ipagpapawid. Salubungin lang. Diba? Bubuhayin yung mga namatay. Sino bang bubuhayin? Yung mga disciples. Yung mga pinugutan ng ulo. Kasi ito yung mangyayari sa kanila eh. Yun yung nangyayari sa mga disciples. Bakit sila bubuhayin? O bukas yun, abangan natin. So, sila, kasi sino mong nagsabi? Si Beloved Paul naman eh. Sino sinabihan nila? Yung sila mismo mga, halimbawa, namatay na si Stephen sa time na ito, no? Diba? Namatay na si Stephen ito. Sino po mga namatay dito na pinapahirapan nila? No? Si Steve, meron pa yata isa. No? Na pinahirapan nila, pinatay. Di yun, bumuhayin yun. No? Yan po mga naman. Yun yung sinasabi ni Beloved po ng buhayin. Huwag yun, hindi kasama yung hindi mananampalataya. No? Yan po mga naman. Yung mga mananampalataya na namatay na. Nung pagsabi ni Beloved po dito. No? Yan po mga naman. Hindi kasama yung hindi mananampalataya na namatay na. At hindi din kasama yung sa ating panahon, no? Kasi sa ating panahon nawala na yung katotohanan eh. Nung namatay yung mga disciples, yung light ay nawala na rin. Pinalitan ito ng kasinungalingan. Yung nakarating sa atin, kasinungalingan. Kaya doon lang, hanggang doon lang. Yung mga namatay doon, no? Before namatay si Beloved Paul, no? O before to sinalita niya, no? Namatay na yung mga mananampalataya, yung kasamang bubuhayin. Pagkatapos ni Beloved Paul na salita nito, yung mga namatay tulad siya at mga ibang pang mga buhay noon nung sinalita niya ito, hanggang sa ang ilaw ay nanatili. Ibig sabihin, ang katotohanan ay nanatili. Hanggang doon lang, no? Ang bubuhayin, yung mga disciples lang. No? Kasi, after nung nawala sila, hindi na disciple yun eh. Hindi na disciple. No? Kasi, iba ng katuruan. Yan po mga member. So bakit sila bubuhayin? Kasi may gagampanan sila eh. Inulit-ulit na natin ito eh. Inulit-ulit na natin. May gagampanan sila na importanteng bagay. Importanteng gawain. Yan yung bukas ating alamin. Itutuloy natin bukas sa Book of Revelation. Yan po mga member. So, unang bubuhayin, pagkatapos ang mga buhay pa sa atin sa araw na iyon ay kasama nilang dadalhin sa mga ulap para salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Yan po mga. So, halimbawa, babalik ang mahal Jesus bukas. Tayo, dahil binigyan tayo ng pagkataon ng Diyos na makabalik, tayo yung hinirang, tayo yung kinukontinyo sa Book of Isaiah, chapter 65. Tayo yun, bagong langit at bagong lupa. No? Halimbawa, bukas babalik ang mahal Jesus.
Bubuhayin yung mga namatay, mga disciples. Tayo, dahil buhay tayo, pag halimbawa bumalik ang lunch bukas, buhay tayo, tayo na nakabalik sa katotohanan, kasama tayo na lilipad doon. Kasama tayo nila, yung mga nabuhay. Sasalubungin natin ang mahal na Jesus. Pero pagkatapos yan, saan tayo punta? Yan yung abangan niyo bukas. No? Kasi yun yung topic natin. No? Hindi ba tayo, hindi yung sinasabi nila na malibbihay, ano-ano, wala. Nandito ko rin tayo kasi walang rapture eh. Walang rapture na sinasabi nila na pupunta ka na ng langit at may iiwan ka dito. Tulad na sinasabi doon sa chapter 24 ng Matthew. Kung hindi ako nagkakamali, chapter 24 yan eh. Kung hindi ako nagkakamali yung isa nasa sa sakahan, sa bubong. Dalawa sa bubong. Ang isa mawawala, kukunin, ang isa maiwan. Ano ibig sabihin yan? Yung pinapangaral natin yan yung transmission. Mangyayari po yan doon sa lugar ng Armageddon. Sa lugar, yung Armageddon kasi po ay lugar yan. Doon maglalaban ang masama at mabuti. May mga mabubuti doon, instant transmission yun. Tulad ng ginawa ng mga banal na espiritu, yung kapangyarihan ng Diyos, sa panahon ng mga nangangarap yung mga disciples, di ba? Hindi nila alam, nag-instant transmission sila, napunta na sila doon sa ibang lugar. Basahin mo, Book of Acts. Di ba? Natin dyan makikita yung instant transmission. Kaya, ang pagsisid ng Panginoon, ulit-ulit na natin ito eh. Doon sa lugar ng Armageddon, kapag sumiklab na ang digmaan, magkakaroon ng instant transmission kasi kapangyarihan na Diyos ang magkaano yan eh. Yan yung, doon na yun, yung sa Book of Matthew, ang isa kukunin, ang isa may iiwan. Kasi ang mga mabubuti lang ang instant transmission. Hindi po yan rapture na sinasabi tulad dito na sasalubong ka, pumunta ka, lulipad ka doon, hindi yun. Pagliligtas yun doon. Kasi ang topic doon ay parusa. Paparusahan eh. Kaya sabi nga naman, Jesus, magdasal kayo na hindi mangyayari sa Sabat. Parusa yun eh. Yung Armageddon, parusa yun. At doon yung mangyayari. Hindi tayo kasama dyan. Ulit-ulit natin sinasabi yan. Yan po yan. Pero hindi po yan rapture. So, pero yung kanilang panluloko ay rapture. Para maloko nila yung tao. At bidikit sa kanilang panampalataya na kasinungalingan. Kaya sabi dito, verse 18, kaya mga kapatid, pasiglain ninyo ang isa't isa sa magitan ng mga araw nito. Ito, nandito din kasi. Sinasabi nila rin po, pasiglain. Pero pinasigla na nila sa maling paraan. Sa maling idea. Rapture na wala namang rapture. Wala pong rapture. Kaya bukas, malalaman ninyo, no?
ang karugtong nito, mga nangyari. So, tandaan natin, huwag po tayo magpaloko. Manghingi tayo ng proteksyon sa ating dakilang Diyos na hindi tayo maloko. Kasi yun yung napaka-edit ngayon eh. Sandido, 666, katapusan ng mundo ngayon, di ba, pag mabalik na Padre Jesus sa 2025, yung mga issue yun, nandiyan siya, mga vlog-vlog na yan. So mga ngaral na mga peking, mga ngaral. No? At saka yung rapture, talagang matunog yan. Kasi nga, nagmamalaki sila. Malitbihayin ka. Kapag halimbawa, hindi ka sumusunod sa kanilang di ba, maraming mga leader na mamuloko. Yung mga kanilang mga disipulo kita ay iba ng malitbihayin ka, magra-rapture na ay hindi ka nagtatrabaho ng maayos. So, di ba? Puro kalukuhan. Sino na kabinibisyo niyan? Yung mga leader, kasi sila yung kumakabat ng mga, di ba? Sino yung siniservisyo nila? Yung mga leader. May bayad din mo ngayon, wala. Linuluko na. Laway lang. Laway lang eh. Pananapot. Kaya, mariin natin kinukundi na yan. Hindi totoo yan. Huwag kayong matakot. Asa yung sandilo, huwag kayong matakot niya. Kung totoo kayong naglilingkod sa akin dakilang Diyos, hindi kayo matatakot niya. Kasi, kapag ikaw ay totoong naglilingkod sa Diyos, marunong kang magparangal sa ating dakilang Diyos kahit sa nandiyan ka lang sa iyong kwarto. No? Hindi ka na kailangan pumunta doon sa simbahan. Pero bakit? Bukang bibig sa kanila yan kasi mawawalan sila ng mawawalan sila ng kita. Tulad ng COVID, di ba? Nawalan sila ng kita dahil hindi naman makapunta yung, di ba? Limited. No? Hindi nakapagsamba. Di ba? Kaya buong bibig nila ngayon yung sandilo, yung mga 70 Adventist, hindi ka na makapunta doon eh. So, wala nang i-income. Pero, kung sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos, pangingilin sa Sabat, mapipigil ka ba ng gobyerno? Halimbawa, araw ng Sabat, nasa kwarto ka. Nagsasabat ka dyan, hindi ka lang mag-isa. Pupuntahan ka ba ng gobyerno dyan dahil ka susunod sa sandilo? Hindi, kasi ikaw ay nandyan ka sa iyong sariling bahay. Hindi pwedeng pumasok ang, di ba, sa intrusion ng private life niya, ng privacy niya, which is bawal sa sariling batas natin. Protected tayo niya. Kaya, takot ka ba? Hindi. Ang totoong mga ngaral ng Diyos, ang totoong sumampalataya sa ating dakilang Diyos, hindi natatakot ng sandilo. At ang totoong mga ngaral ng Diyos at ang totoong naglilingkod sa ating dakilang Diyos, hindi naniniwala na rapture. Hindi naniniwala na 666. Hindi naniniwala na darating ang mahal ng Jesus sa 2025. Kasi nga, kung alam mo, ang sita natin dakilang Diyos,
Walang tao nakakalam kahit mahal ang Diyos ay hindi nakakalam. Eh bakit sabihin mo, 2025, babalik naman ang susunod? Panulungan ko eh. No? Yan po mga meron. Binigyan tayo ng range, pero kung kailan, hindi natin alam. Kasi, ako ang pinakalas. Bakit mo sinasabi ito? Kasi, di ba sinabi ko sa inyo, hindi mo talaga ako gusto mga araw. Tumanggi ako. Pero, ito'y kagustuhan ng Diyos. At mismo ang Ama at ang Anak, dinalaw ako sa aking pagtulog. Hindi ko ito i-inventory na kung hindi nangyayari, hindi na nagtotoong naganap sa aking pananginig. Binigyan ako ng bulang na gold. Nilagay sa aking kamay. Hindi ko tinanggap. Itinaas ng Ama. Bakit ko sinasabi ng Ama? Kasi hindi ko na makikita yung maninag yung mukha. Cloudy. Blurred. Hindi ko nakikita yung mukha. Yung dito lang ang nakikita ko, nakaputi sila, dalawa. Bakit nasasabi mong Ama? Kasi ang itsura niya, matanda siya eh. Yung isa bata. Binigyan ako ng bulang. Hindi ko tinanggap, itinaas niya, umikislap ang bulang. Ibinigay sa akin, inilagay sa akin kamay. Eh, ako naman ay nagising. Kala ko may totoong bulang na yung kulit panaginip. Pero yan po'y katotohanan. Hindi po ako mag-i-invento dito. Yan po mga minamahal. Kaya, mapalad kayo kapag nakikinig kayo sa mga katotohanan na ating mga sinasabi. Huwag kayo maniniwala ng rapture. Huwag kayo matakot ng sandido. Huwag kayo matakot ng sisisi. Kasi, huwag kayo matakot na 2025, babalik ang mga Diyos. Kasi, lahat ng yan ay kasinungalingan. Awitan natin. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. You are great.
kami mga nangaroon sa palang Diyos at kami. Mabubat sa lahat sa Diyos ng mga Diyos Bezat sa Diyos Bezat sa Diyos ng isang Diyos na sangga sa ating church. May gabi at pinamalamas. Salamat sa Diyos sa mga pulong ang kalimugan nila na kanila ikaw at isok sa pagsangkasa ng mga gamas ng biro o Diyos. Mabadasin ang balik ang madugang sa pagsalita o mga tutugan ako sa pagkakita kanina po sa siyang kumbuka. Tuloy sa pag-espiritu mo ay pagkasigay ng pagkakaya ng pamilya at ng church o sa mga tao sa pagkakaya ng pagkakasama. O sa Diyos na laliyang pala ikaw mag-ibargalaw sa pagkakaya gusto ko mag-napigil ng tuition kami o Diyos pala ikaw ayos mo sa ipagkakaya sa Diyos ng problema sa pagkakaya. Dahil ka mag-tagos kami ng tubag sa mga pagkakaya. Opo, yung tananggal ang iyang pusa ng pasalamatan. Lamang lawat sa gawa ng Panginoon Diyos. All the Jesus, honor, thanksgiving, power, and beauty belong to Jesus. And in Jesus we pray, amen. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. So, dila ko sa bibigyan ng verse. Atong tawag si Beloved Sir na magbigyan ng verse. Psalms chapter 103, verse 8. The Lord is merciful and compassionate, slow to anger, and abounding in steadfast love. Proverbs 3 verse 5 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. All your ways acknowledge Him and He will make your paths straight. Proverbs 18 verse 6. Some folks are some argument is asking for forgiving. First Thessalonians chapter 5 verse 7. God did not call you to live in immorality, but in holiness. So then, whoever rejects this teaching did not rejects human being, but God, who gave His Holy Spirit. Amen. Praise. Dili tanan magtawag ka na kung yung Ginoo, masunod sa bilan sa langit, kailangan nagtuman sa kabutos ng mga anak sa langit. Matthew 7:20. Says Lord, palapagan ka po ng Diyos. Salamat sa mga Diyos sa iyang iyatag kalawagan sa mga panibawan. Salamat sa paggabay, salamat sa pagkatasan sa ating katawan, ingatan ng Lord Diyos palayan ng katawan, o kayo sa kultiyan, salamat sa pag-tuwas na to sa kapamakan, ilan sa kamot namin sa pagkatan, kung ingatan ka na, ingatan sa Lord Diyos ng lutos na kinagawin. Hinawag nga, bala na po yung Diyos mag-abad ka natin, mag-aaping
gustong paningkamot sa paglilingkod o natuloy ang Diyos mag-aayos ng sekretyan, para mag-aayos sa sekretyan sa problema, pag-bless mo sa sekretyan, kaya matagkagos ng pagkatubos sa mga pagkapo. Paalala, kanunay ang pag-isingwa, buntag gabi, atong sakripisyo, mga atong kusog, kaya sa kagtiyan, upang mga kahilingan sa Panginoon Diyos. Hinatag tungkol sa atong puntay, kasi pagpiliman sa Panginoon Diyos. Kita magkalimot, kita magpinapulaan, kailangan kita magkain. Para ang protection sa Panginoon Diyos natin magkain. Kailangan kita kalimutan, kita pasangkan sa Panginoon Diyos. Amen? So, ating inatag ni Bilang Sermon, siya ang mag-lead sa Panginoon. Sa bird, verse 1 sa isang gawin sa verse, mas pa isang gawin ng computer. Summer came times, extended the point, wala yung single verse ng parang 37 third, some came to the verse sa pawang yung sintong ulong word, mukini, mga susang panahana kasi word, master, mukini, magalibos na sa libutong word. O, another thing may members, word sa tibong kabir sa mga computer, yan. Ayan, pagkakas ng special sealer, masunod yung pag-ikumara sa mga tao o masunod sila sa mga tao. O kentran, gembos, mag-base ng suwat ng buwan sa away, kasasin sa ulo, ato sa palapa, kasasin sa busikon, ilana, pamagughat, kasasin sa also yung mga sa service yung process, kasasin sa yung matrak, kasasin sa tanong-tanong kasasin sa buko-buko, kasasin sa mga pagkatrasawas, kasas sa pagpapagtrasawas sa matig, wala ng matig na pwede kasas. Jesus say, Jesus heals, Jesus passes the grace in the 36, a shepherd, shepherd, take the services. All that is praise, glory, and practice of saving the God of Jesus. In Jesus' name, pray. Jump times and show. Halt.